Ang mga mata ng mayabang na manager na minsang nagpaalis sa amin ng walang dahilan ay nanlaki. Ang dati niyang mapagmataas na mukha ay biglang namutla, tila nilamukos na papel sa bigat ng katotohanan. Ang panga niya ay halos bumagsak sa sahig sa pagkabigla at matinding takot habang nakatitig siya sa akin at sa anak kong kalmado lang na nakatayo sa tabi ko. Sa mga sandaling iyon, ang nakita kong ekspresyon niya ay hindi ang ngiti ng isang nanalo sa loto o ang saya ng isang bagong ina. Hindi, ito ay mas matindi pa. Ito ang tamis ng katarungan, ang pangingibabaw ng tama sa harap ng maling pagtrato. Isang sandali na paulit-ulit kong binabalikan sa aking isip at bawat ulit ay mas sumasarap. Hindi ko na kailangan ng anumang regalo sa kaarawan ko. Sapat na ang makita ang mukha niya sa mga sandaling iyon, ang mukha niyang nasunog sa kahihiyan. Iyon ang naging pinakamagandang regalo. Bilang isang babaeng may edad na, hindi na ako ang tipo na naghahanap pa ng papuri sa aking itsura. Pero kahit kailan, hindi ko rin naman ipinagkaila na sa buong buhay ko, madalas akong mapuri. May natural daw akong ganda, isang klaseng elegantya na hindi nabibili ng pera, at isang payak na kariktan na nanggagaling sa loob. Hindi naman ako mayaman o galing sa prominenteng pamilya, pero dala-dala ko ang sarili ko ng buong dignidad at paninindigan. Ako si Aling Nena, at sa halos 60 taon ko sa mundong ito, natuto akong pahalagahan ang simple at tahimik na buhay. Ang bawat araw ay biyaya at ang bawat umaga ay pagkakataong maging masaya. Ang pinakamalaking yaman ko ay ang aking anak, si Mia, siya ang aking nag-iisang anak, ang bunga ng pagmamahalan namin ng aking yumaong asawa. Simula pagkabata, kitang-kita na ang talino at sipag ni Mia, hindi siya pumalya sa pag-aaral, at nang makapagtapos, agad siyang nagpasyang maging isang overseas Filipino worker, isang BIF. Ayaw niya raw na mahirapan pa ako sa pagtatrabaho at gusto niyang masiguro ang magandang kinabukasan namin. Nasa Qatar siya, nagtatrabaho sa isang malaking kumpanya. Sa totoo lang, kahit marami akong kakilalang mga busi na ang pamilya ay abusado, si Mia ay iba. Lahat ng pinapadala niya, alam ko kung saan napupunta. Hindi ako maluho at siya rin. Pero salamat sa kanyang sipag at pagmamahal, naging maginhawa ang buhay namin. Nakabili kami ng sarili naming bahay, nakapag-ipon para sa kinabukasan, at nakakakain ng masasarap na pagkain paminsan-minsan. Ang simpleng buhay na ito, na napuno ng pagmamahalan at respeto, ang aking sandigan. Ang kaarawan ko ay isa sa mga araw na pinakahihintay ko. Hindi dahil sa mga regalo o malalaking pagdiriwang, kundi dahil sa pagkakataong makasama ang mga pinakamamahal ko. Karaniwan, simpleng salo-salo lang sa bahay, may kaunting handa at tawanan. Ito ang aking tradisyon, isang tradisyon na nagbibigay sa akin ng kapayapaan at kaligayahan. Wala akong hinangad na sobra, sapat na sa akin ang mga ngiti at yakap ng mga taong malalapit sa aking puso. Ang lahat ay tila nasa ayos. Wala akong nakikitang kahit anong ulap sa abot tanaw. Payapa at masaya ang bawat araw, umaasa sa darating pang mga taon na puno ng pagmamahalan at pag-asa. Naisip ko nga noon, sana ganito na lang lagi ang buhay. Pero minsan, ang kapayapaan ay kailangan munang subukin. Pero gaya ng madalas mangyari sa buhay, ang kapayapaan ay minsan nagagambala ng mga hindi inaasahang pangyayari. May bagong restaurant na bumukas sa aming bayan, ang The Gilded Spoon. Pinag-uusapan ito ng lahat. Mayayaman lang daw ang nakakakain doon at saksakan daw ng ganda ang lugar. Filipino fusion cuisine daw ang ino-offer nila at ang interior ay mala-palasyo, kumikinang ang mga chandeliers mula sa kisam, marmol ang sahig, at ang bawat sulok ay pinintahan ng ginto at mamahaling kurtina. Pero kasabay ng papuri, may mga bulong-bulungan din tungkol sa manager nito, si Mr. De La Cruz. Mayabang daw, mapanlait at namimili ng customer. Hindi ko naman pinansin masyado noong una. Para sa akin, isa lang siyang taong may trabaho at marahil ay sadyang masungit lang. Wala pa akong direktang karanasan sa kanya, kaya pinili kong huwag maghula. Pero nagbago ang lahat nang magtangka akong magtanong tungkol sa reservation para sa aking kaarawan. Ilang linggo bago ang actual na araw, nagpasya akong dumaan sa The Gilded Spoon. Gusto ko sanang sorpresahin si Mia, at baka sakaling doon kami makakain sa kaarawan ko, lalo na't nakakatipid naman kami ngayon dahil sa sipag niya. Pagpasok ko pa lang, bumungad na sa akin ang marangyang disenyo. Ang halimuyak ng mamahaling pabango, na siguro ay galing sa air freshener ng restaurant,
at ang amoy ng masasarap na pagkain ay bumati sa aking ilong. Naglakad ako papunta sa reception area, kung saan nakaupo ang isang babaeng nakasimangot na maisuot na uniforme. Nang magtanong ako tungkol sa manager, itinuro niya lang ang isang lalaking nakatayo malapit sa isang malaking display ng alak. Si Mr. De La Cruz. Sa unang tingin pa lang, mayabang na ang dating niya. Nakataas ang noo, ang kanyang dibdib ay nakaumbok, at ang tingin niya ay tila nangungutya. May kausap siyang isang customer na mayaman, at ang bawat salita niya ay puno ng paggalang. Pero nang matapos silang mag-usap at papalapit na ako, biglang nagbago ang kanyang ekspresyon. Ang mga mata niya ay naglakbay mula sa aking simpleng damit, isang lumang terno na pinilit kong ayusin, hanggang sa aking mukha. May ngiwi sa kanyang labi. Good morning po, sir, bati ko, gusto ko lang po sanang magtanong tungkol sa reservation. Huminto siya at lumingon sa akin, na para bang ginambala ko ang kanyang mahalagang oras. Reservation? Dito. Tanong niya, na tila ba imposibleng magdin ako sa kanyang marangyang restaurant. Opo, para po sana sa kaarawan ko. Suminghal siya, at lumabas ang malakas na tunog mula sa kanyang ilong. Miss, kung wala kayong reservation, mahirap pong makakuha ng table dito. Buwan-buwan po ang waiting list namin, lalo na sa mga espesyal na okasyon. Hindi po ito fast food. Sinubukan kong ipaliwanag, ay ganun po ba? Okay lang po ba kung tatanungin ko kung magkano ang average meal dito? Para may ideya lang po ako kung makakaya namin. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa, na para bang sinusuri ang bawat hibla ng aking kasuotan at sinusukat ang aking halaga bilang tao. Lumapad ang kanyang ngisi, pero walang kabutihan sa kanyang mga mata. Baka po hindi ninyo ito kakayanin, ma'am. Ang average na kain dito ay katumbas na ng isang linggong sweldo ng ordinaryong empleyado. Bulong niya, sapat na malakas para marinig ng dalawang staff na nakatayo sa likod niya, na biglang nagbaba ng tingin. Hindi siya bumulong para maging discreet, inilantad niya ang kanyang pangmamata. Sa mga salita niyang iyon, naramdaman ko ang paglamig ng aking dugo. Para akong sinampal sa harap ng mga tao. Hindi ko na kailangan ng karagdagang paliwanag. Lumabas ako ng restaurant na may kirot sa aking puso at matinding inis sa aking dibdib. Ang sarap sanang lumuha, pero pinigilan ko. Para akong sinampal ng buong lakas. Ang tanging naiwan sa akin ay isang matinding tanong, bakit kailangan niyang maging ganoon kayabang at mapanlait sa kapwa? Hindi ko ipinagsabi agad kay Mia ang nangyari. Ayaw kong mag-alala siya, lalo na't abala siya sa kanyang trabaho sa ibang bansa. Ayaw kong dagdagan ang kanyang pasanin. Pero dahil sa pagpupumilit niya na doon na lang kami mag-celebrate ng birthday ko, at gusto niyang siya ang manlibre para raw makaranas ako ng iba't ibang cuisine, napilitan akong subukan ulit. Ma, gusto kong maranasan mo ang mag-dine sa The Gilded Spoon. Narinig ko maganda raw doon at kakaiba ang mga pagkain nila, sabi niya sa video call. Hindi ko siya mahindihan. Kung may magagawa lang ako para mapasaya ang anak ko, gagawin ko, kahit pa may alinlangan. Kaya isang hapon, nagpasya akong balikan ang The Gilded Spoon, kasama ang matalik kong kaibigan, si Aling Tessie. Si Aling Tessie ay kilala ko mula pa noong bata pa kami, at alam kong masasandalan ko siya. Sa kabila ng kanyang edad, may taglay pa rin siyang ganda at karisma. Nagsuot ako ng pinakamaganda kong damit, kahit simple lang ito, isang kulay ube na bestida na regalo ni Mia, at inayos ko ang aking buhok. Gusto kong magmukha naman akong karapat-dapat, hindi yung tipong lalaitin na naman. Pagdating namin, nakita ko agad si Mr. De La Cruz sa reception area, may kausap na mga mayayamang negosyante. Nag-abang kami sa isang tabi, umaasa na mapansin niya kami. Ilang minuto ang lumipas, naging oras. Pinansin niya ang lahat ng bago palang dumating, mga babaeng nakapangdisenyo, may suot na mga alahas na kumikinang, mga lalaking may mamahaling orasan sa pulso, at amoy pera. Pero kami, para kaming hangin na lumipas lang sa kanyang harapan. Naramdaman ko ang panlalamig ng aking dibdib. Halos 10 minuto kaming nakatayo doon at hindi man lang niya kami nilingon. Kung minsan, susulyap siya sa direksyon namin, titingin sa amin mula ulo hanggang paa, at pagkatapos ay babalik sa pakikipag-usap sa mga mayayaman niyang bisita na may ngiti sa labi. Nagpalitan kami ng tingin ni Aling Tessie. May hinanakit sa kanyang mga mata. Napaka-arugante talaga, bulong niya sa akin. Sa wakas, nang matapos niyang kausapin ang huling grupo ng bisita niya,
lumapit siya sa amin. Ang ngiti sa kanyang labi ay peke at ang kanyang tingin ay matalim. Ano po ang maitutulong ko sa inyo, mga inay? Tanong niya, na tila ba istorbo kami at may pangutya sa kanyang boses. Magtatanong po sana kami tungkol sa reservation, sabi ko, sinusubukang maging kalmado at hindi ipakita ang inis na nararamdaman ko. Hindi ko na sinabi na ako yung babaeng nagtanong dati, umaasang hindi niya ako makikilala. Tinaasan niya ako ng kilay at sa likod niya, nakita ko ang isa sa mga waiter na narinig ang aming pag-uusap at yumuko para hindi makita ang tingin sa mga mata niya. Puno na po kami sa mga susunod na buwan. Mahirap pong makakuha ng table dito kung wala kayong reservation na inayos ng matagal na panahon, ma'am. Baka po hindi ninyo naunawaan ang sistema dito. Sumulyap ako sa loob ng restaurant. Mayroon namang mga bakanting mesa, hindi pa punong-puno. Nagtataka ako. Pero sir, may mga bakante pa po sa loob, sabi ko. Suminghal siya, halos umismid. Iyon po ba? Reserved na po lahat iyon para sa mga si. Sigurado po kayong kaya ninyong kumain dito. Baka po mas maganda kung sa ibang lugar na lang kayo maghapunan. Marami pong mura sa labas, anya, na may diin sa salitang mura, na tila ba kami ay pulubi. Doon ko naramdaman ang pag-init ng aking pisngi. Ang kahihiyan ay lumukob sa akin, pero kasabay nito ang matinding inis. Hindi ko maintindihan kung bakit kailangan niyang maging ganito. Wala naman kaming ginagawang masama. Gusto lang naming kumain, magdiwang ng kaarawan. Ang mga tingin ng ilang staff na nakarinig ng kanyang sinabi ay nagpatingkad pa ng aking inis. Iba ang tingin nila, parang awa o pagkaunawa sa aming kalagayan. Nagpasya akong huwag na lang makipagtalo. Hindi ko na kayang marinig ang kanyang panlalait. Salamat na lang po, sabi ko at hinila ko si Aling Tessie palabas, walang sabi-sabi. Ang insidenteng iyon ay nag-iwan ng matinding kirot sa aking puso at isang katanungan na hindi ko na mahanapan ng sagot, bakit ganoon na lang ang paghusga niya sa mga tao? Bakit mayroong mga taong ang tingin sa kapwa ay nakasalalay sa kapal ng kanilang pitaka? At sa mga sandaling iyon, hindi ko maiwasang isipin kung alam lang sana ni Mia ang lahat ng ito. Ang insidente sa The Gilded Spoon ay bumabagabag sa akin ng ilang araw, gabi-gabi. Kahit kailan, hindi ko nakalimutan ang mukha at mga salita ni Mr. De La Cruz. Alam kong hindi ko dapat na pinapansin ang mga taong mayayabang, pero iba ang dating ni Mr. De La Cruz. Ang kanyang panlalait ay tagos sa buto. Gusto kong ikwento kay Mia, pero ayokong mag-alala siya, lalo na't abala siya sa kanyang trabaho sa ibang bansa at alam kong sensitibo siya sa mga ganitong bagay. Sapat na sa akin na maging masaya siya sa kanyang trabaho at maging ligtas. Pero laking gulat ko, kinabukasan ng aking kaarawan, tumawag si Miyama, maisorpresa ako. Nakapag-reserve na ako sa The Gilded Spoon para sa birthday mo ngayong gabi. Ang boses niya ay punong-puno ng kagalakan at excitement. Napahawak ako sa dibdib ko. Talaga, anak? Paano? Hindi ba puno raw sila? Tanong ko, halos pabulong, hindi ko maintindihan kung paano niya nagawa iyon. Basta, may kakilala ako doon at ayos na ang lahat. Ang importante, makakakain na tayo sa dream restaurant mo. Sabi niya, na tila ba ito ang pinakamalaking pangarap ko sa buhay. Hindi ko mapigilang mapangiti sa kanyang kagalakan, kahit na ang totoo, may bahid ng kaba sa aking puso. Paano kung nandyan si Mr. De La Cruz? Paano kung pahiyain niya ulit kami, sa harap pa mismo ng aking anak? Hindi ko kakayanin ang kahihiyan na iyon. Kinagabihan ng aking kaarawan, naghanda kami ni Mia, nagpadala siya ng bagong damit, isang eleganteng bestida na kulay ginto na may mga detalyeng pampakinis sa aking anyo. Ang tela ay malambot at kumikinang, nagpapatingkad sa aking kutis at nagpapahaba ng aking tindig. Inayusan niya rin ako. Maingat niyang nilagyan ng light makeup ang aking mukha, inayos ang aking buhok. Ma, kailangan nating magmukhang milyonarya ngayong gabi, biro niya, na may kasamang kindat. Tinitigan ko ang aking sarili sa salamin. Sa loob ng ilang sandali, nakalimutan ko ang aking mga alalahanin at ang mga masamang karanasan ko sa restaurant na iyon. Sa gabing iyon, kahit paano, naramdaman ko ang aking ganda, isang ganda na hindi nabibili ng pera, kundi likas at payak, at pinatingkad lang ng pagmamahal ng aking anak. Pagdating namin sa The Gilded Spoon, halos mapanganga ako. May mga paparazzi pa sa labas at mga mayayamang dumadalo.
Ang valet parking ay puno ng mamahaling sasakyan. Naglakad kami ni Mia papasok, at agad akong kinabahan nang makita ko si Mr. De La Cruz na nakatayo sa entrance, nakasuot ng mamahaling Amerikana, at ang kanyang mukha ay seryoso. Tila siya isang hari na naghihintay ng kanyang mga sakop. Nang makita niya kami, tila lumiwanag ang kanyang mga mata. Agad siyang lumapit, may pilit na ngiti sa labi. Miss Nena, ang aga ninyo po, sabi niya, may halong pagkamangha at pagtataka sa kanyang tono. Umiti ako ng pilit, may kaba pa rin sa aking dibdib. Naisip ko, siguro hindi niya ako nakilala sa bagong suot ko. Siguro akala niya isa kaming importanteng bisita. Lumapit kami sa reception area. Good evening po, may reservation po kami under Nena Reyes, sabi ni Mia, hawak ang kanyang telepono. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Mr. De La Cruz. Ang ngiti niya ay nawala at ang kanyang mukha ay nanliit. Ang kanyang mga mata ay naningkit. Nena Reyes? Wala po kaming ganyang pangalan sa listahan. Sigurado po kayo? Wala pong record dito sa system namin. Tanong niya, may halong pagdududa, at ang boses niya ay biglang naging malamig. Ipinakita ni Mia ang kanyang confirmation email. Narito po, sir. Confirmed po ito, at nakalagay din po ang reservation number. Anya, kalmado pa rin, pero may kakaibang kinang sa kanyang mga mata. Pero umiling si Mr. De La Cruz, at nagtaas siya ng kilay. Fake po yata yan, miss. Wala po kaming ganyang booking. Kung totoo yan, bakit hindi niyo po ipinakita kanina nang magtanong ang nanay niyo? Sabi niya na may tono ng panunudyo. Baka po na-scam kayo, miss. Pasensya na po, pero hindi po kami tumatanggap ng walk-in ngayong gabi. Puno po ang restaurant namin. Kailangan na po ninyong umalis dahil nakakasira po kayo sa ambience ng aming restaurant. Ang boses niya ay malakas, sapat para marinig ng ibang dumadaan. Ramdam ko ang pag-init ng aking mukha. Ang mga matatalim na tingin at bulungan ng ibang tao ay tumama sa amin. Ang ilan ay nagtakip ng bibig para pigilin ang tawa. Parang gusto kong lamunin ang lupa sa sobrang hiya. Ang pangarap ni Mia na magkaroon kami ng magandang kaarawan ay nasira. Hindi na lang kahihiyan ang nararamdaman ko, kundi matinding galit. Paano niya magagawa ito sa amin? Lalo na sa aking kaarawan? Ang pinaghirapan ni Mia ay binabaliwala niya. Security! Paki-escort po ang mga bisitang ito palabas. Malakas niyang tawag sa security guard na nakatayo malapit sa entrance, na agad namang lumapit. Ang bawat segundo ay tila tumigil. Ang mga bulungan ng ibang customer ay nagiging mas malakas. Ang tingin nila ay halo-halong awa at paghuhusga. Pakiramdam ko, lulubog na ako sa sahig sa sobrang kahihiyan. Si Mia, na noon ay kalmado, ay biglang nag-iba ang aura. Ang kanyang ngiti ay nawala at ang kanyang mga mata ay naningkit, parang may nagbabagang apoy. Nagulat ako sa kanyang reaksyon. Si Mia ay kilala sa kanyang pagiging mahinahon, pero ngayon may nakita akong kakaibang determinasyon sa kanyang mga mata. Alam kong mayroong malaking mangyayari. Mr. De La Cruz, sabi niya, malinaw at matatag ang boses, sigurado po ba kayo sa sinasabi niyo? May confirmation number po kami at bayad na rin po ang reservation. Tinaasan lang siya ng kilay ni Amy De La Cruz. Kung ano man po yan, miss, hindi po yan galing sa amin. Ibig sabihin, nagkamali kayo ng puntahan o biktima kayo ng panluloko. At sabi ko, security, paki-escort na sila. Habang papalapit ang security guard, nagulat ako sa ginawa ni Mia. Kinuha niya ang kanyang telepono, hindi para ipakita ulit ang confirmation email, kundi para tumawag. Ang mga daliri niya ay mabilis na nagdial, at agad siyang nagsalita, ang kanyang boses ay tila may utos at kapangyarihan. Attorney Reyes? Yes, nasa The Gilded Spoon na ako. Nariyan na ba ang mga papeles? Kailangan na nating tapusin ang paglilipat ng ownership ngayong gabi. At paki-inform na rin ang accounting department na i-freeze ang lahat ng accounts ng kasalukuyang management, effective immediately. Ang mga salitang iyon ay parang bomba na sumabog sa loob ng restaurant. Naramdaman ko ang paglamig ng hangin. Lumapad ang mga mata ni Mr. De La Cruz, at ang dati niyang mapagmataas na tindig ay unti-unting bumagsak. Nagpalipat-lipat ang tingin niya sa akin at kay Mia, na para bang hindi siya makapaniwala sa narinig niya. Ang kanyang mukha ay biglang namutla, halos maging puti. Parang may pumilay sa kanyang dila, walang masabi.
Ownership. Ano-anong pinagsasabi mo? Nautal niyang tanong, ang kanyang boses ay halos pabulong. Ngumiti si Mia, isang ngiti na hindi ko pa nakita sa kanya, isang ngiti na puno ng kapangyarihan, pagtatagumpay at paghihiganti. Mr. De La Cruz, hindi mo lang ako nakikita bilang Mia, ang OFW na anak. Nakikita mo lang siguro ako bilang isa sa mga ordinaryong tao na hindi mo karapat-dapat paglingkuran, o marahil isang hamak na babae na walang kakayahang magdin sa mamahaling lugar na ito. Well, nagkakamali ka. Ako ang bagong may-ari ng The Gilded Spoon. At ang reservation na ito ay isang test. Isang huling pagsubok sa iyong asal. Nagkaroon ng katahimikan. Ang mga staff, ang mga bisita, maging ang security guard ay tulala. Ang mga mata ko ay nanlaki. Ang aking anak. Ang bagong may-ari. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko. Halo-halong pagkabigla, pagmamalaki at pagtataka. Ang lahat ng kahihiyang dinanas namin kanina ay tila naglaho. Pinalitan ito ng isang matinding pagmamalaki sa aking anak. Ang pang-aalipusta ni Mr. De La Cruz ay nagsilbing gasolina sa apoy na matagal nang nag-aalab sa puso ni Mia. Ito pala ang dahilan ng kanyang pagpupumilit na doon kami magdiwang ng aking kaarawan at ang pagpadala niya ng mga regalo. Ito pala ang kanyang planong paghihiganti, hindi lang para sa akin, kundi para sa lahat ng mga taong kanyang inalipusta. Napakatalino ng aking anak. Biglang nagbago ang lahat. Mula sa pagiging biktima, naging mga panauhing may mataas na karangalan kami. Ang katahimikan ay bumasag nang magsimulang magbulungan ang mga tao. Narinig ko ang siya pala ang bagong may-ari. At kaya pala ang yabang ng manager na iyan, may babagsakan pala. Tiningnan ako ni Mia at may pagmamalaki sa kanyang mga mata. Hawak niya pa rin ang kanyang telepono at tumikim siya. Mr. De La Cruz, mahinahon ngunit matatag niyang sinabi ko sa iyo na may reservation kami. Pinahiya mo kami sa harap ng maraming tao, sinabihan mo pa ang aking ina na biktima kami ng scam. Ang mas masakit, hindi ito ang unang beses na ginawa mo sa kanya. Alam ko ang lahat ng ginagawa mo sa mga ordinaryong customer na may simpleng pananamit at hindi mukhang mayaman. Ang iyong pang-aalipusta, ang iyong pagmamayabang, at ang iyong diskriminasyon ay hindi katanggap-tanggap sa isang negosyo, lalo na sa isang negosyong gusto kong umunlad at magkaroon ng magandang reputasyon. Ang aking ina at ang iba pang mga customer ay karapat-dapat sa respeto. Ang mukha ni Mr. De La Cruz ay tuluyang lumubog. Ang dati niyang kayabangan ay napalitan ng matinding takot at nanginginig ang kanyang buong katawan. Nagsimula siyang mamawis ng matindi at ang kanyang labi ay nanginginig. Ma'am. Mia. Hindi po. May misunderstanding lang po ito. Pakiusap po, wag po. Hindi ko po alam na kayo ang bagong may-ari. Akala ko po ordinaryong customer lang po kayo. Nautal siyang magsalita, halos lumuhod sa sahig. Walang misunderstanding, Mr. De La Cruz, matatag na sabi ni Mia, nakita ko ang lahat. Narinig ko ang lahat. Hindi lang sa araw na ito, kundi sa mga nakalipas na buwan. Nakarating na sa akin ang maraming reklamo tungkol sa iyong asal, bago ko pa man isipin na bilhin ang restaurant na ito. Ang pagmamalaki mo ay nagdulot ng pagbagsak mo. Sa oras na ito, hindi na kailangan ang iyong serbisyo. Biglang dumating ang isang lalaki na may dalang briefcase. Attorney Reyes, here are the papers. You can now process the immediate termination of Mr. De La Cruz contract. Utos ni Mia, walang bakas ng pag-aalinlangan sa kanyang boses. Ang mga staff ng restaurant ay nagpalitan ng tingin at nakita ko ang pagluwag ng kanilang mga balikat. May nakita pa akong ilang yumuko, tila nagpapasalamat. Halatang matagal na silang nahihirapan sa ugali ni Mr. De La Cruz. Ang ilan ay halos ngumiti at tumingin kay Mia ng may paghanga. Si Mr. De La Cruz ay walang magawa kundi tumayo doon, nanginginig. Sinubukan niyang magpaliwanag, magmakaawa, ma'am, bigyan niyo pa po ako ng isa pang pagkakataon. Babaguhin ko po ang ugali ko. Pangako po. Ngunit umiling si Mia, ang tiwala ay hindi binibigyan ng pangalawang pagkakataon kapag nasira na ng ganito at paulit-ulit mong ginawa. Maraming beses mong ginawa ito sa maraming tao. Dapat ay nagbago ka na noon pa. Please escort Mr. De La Cruz out now. At Attorney Reyes, siguraduhin ninyo na hindi na siya makakabalik dito.
Ineskorta ng security guard si Mr. De La Cruz palabas. Ang bawat hakbang niya ay puno ng kahihiyan at pagkabigo. Tiningnan ko siya, at sa sandaling iyon, naramdaman ko ang kapayapaan na matagal kong hinanap. Hindi ito ang galit na gusto kong maramdaman, kundi ang kasiyahan na nakita ko ang katarungan na ibinaba ng sarili kong anak. Pagkatapos noon, hinarap ni Mia ang mga staff na noon ay nakatayo pa rin at nakikinig. Simula ngayon, magbabago ang pamamahala dito. Gusto kong bawat isa sa inyo ay maging masaya sa trabaho. Walang diskriminasyon, walang panlalait sa sinuman. Ang bawat customer ay dapat tratuhin ng may respeto at paggalang. At sa inyo na tapat na nagtrabaho sa ilalim ng lumang pamamahala, asahan ninyo ang mga pagbabago para sa inyong ikabubuti. Nagpalakpakan ang mga staff, may ilan pang ang napaluha. Pagkatapos, nilingon ako ni Mia happy birthday, ngayon, makakakain na tayo sa The Gilded Spoon ng buong puso, nang walang alinlangan. At iginyan niya ako sa pinakamagandang mesa sa restaurant, na ngayon ay puno ng mga nakangiting tao na nakatingin sa amin. Ang iba ay lumapit pa para batiin ako ng maligayang kaarawan. Mula noon, nagbago ang lahat sa The Gilded Spoon. Sa ilalim ng pamamahala ni Mia, ang restaurant ay naging mas matagumpay. Hindi na lang ito kilala sa masarap na pagkain at eleganteng ambience, kundi pati na rin sa mahusay na serbisyo at sa magandang pagtrato sa lahat ng customer, mayaman man o hindi. Nawala ang aura ng pagmamataas at eksklusibidad na dating bumabalot dito. Masaya ang mga empleyado at masaya rin ang mga customer. Nagkaroon ng bagong buhay ang The Gilded Spoon at ang reputasyon nito ay lalong lumaki sa buong bayan. Si Mr. De La Cruz. Wala na akong balita sa kanya, pero ayon sa mga narinig ko mula sa mga dating empleyado niya, nahirapan siyang makahanap ng trabaho. Ang kanyang reputasyon ay nasira at ang dati niyang kayabangan ay bumalik sa kanya sa pinakamasakit na paraan. Ang karma ay talagang hindi natutulog. Ang bawat gawa ay may kapalit. Sa tuwing bumibisita ako sa The Gilded Spoon ngayon, maligayang maligaya ako. Hindi lang dahil sa masarap na pagkain, kundi dahil sa pagbabago na nangyari at sa pagkaalam na ang aking anak ang nasa likod nito. Tinatrato ako ng may mataas na respeto, at lagi akong tinatanong ng mga staff kung kumusta ako at kung may kailangan ako. Ang insidente sa aking kaarawan ay nagturo sa akin ng mahalagang aral. Ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa kung gaano karaming pera ang mayroon ka, kundi sa kung paano mo tratuhin ang iyong kapwa. Ang tunay na ganda ay hindi lang sa panlabas, kundi sa kabutihan ng puso at sa lakas ng loob na ipaglaban ang tama at maging boses ng mga inaapi. Lubos akong nagpapasalamat sa aking anak, si Mia. Hindi lang niya ako binigyan ng magandang kaarawan, kundi ibinalik niya rin ang aming dignidad na tinapaktapakan. Ipinakita niya na ang pagiging OFW ay hindi lang tungkol sa pagpapadala ng pera, kundi sa pagbuo ng isang mas magandang kinabukasan, hindi lang para sa sarili, kundi para sa buong komunidad at pagbabago ng mga hindi patas na sistema. Ang kwentong ito ay paalala sa akin na ang katarungan ay laging mananaig, at ang paghihiganti, kung minsan, ay may tamis na higit pa sa inaasahan, lalo na kung ito ay isinagawa ng matalino at mailayuning magdala ng positibong pagbabago. Nakangiti ako ngayon, puno ng kapayapaan at pagmamalaki, dahil sa wakas, ang hustisya ay naibigay.